Low sound. Ko patatawarin po. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya. Hindi ko po alam kung bakit po ako nandito sa unahan. Pero salamat po sa pribilehiyo po na makatayo po sa inyo pong harapan. Ako kinakabahan, parang malalaglag ang puso. So, ako po, at ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa, kumbaga ay biyaya po. Hindi ko po alam kung ang mga nakikinig ay pinagpapala, kung bakit kinukuha uling tagapagsalita. Siguro dahil maikli magsalita, gusto maaga matapos. So, yun po, salamat po. Salamat po sa event pong ito na tayo po ay nagkatipon para po, kumbaga ay pasalamatan at purihin ng Panginoon sa buhay po ng ating pastor. Tayo pong lahat, ako po ay naniniwala tayo nagpapasalamat na tayo merong pastor na nangunguna po sa atin. Kaya po, biyaya po na meron tayong pastor dahil yun nga may pastor na ipasaway pa. Ay di lalo na kung wala. Kaya po salamat sa Panginoon sa kanyang buong biyaya. At nawa po ay mapagpala po tayo ng kanyang mga salita ngayong hapon. Inaanyahan ko po kayong lahat na tumayo. Dahil ako po ang inyong kinuha, ay di ang oras po ang magsasabi kung kailan po tayo matatapos. Mga lang po yan, mga 10 minutes lang. Sige po, ating bubuksan ating pong mga Bible. At ating pong basahin ang text po natin ngayong hapon. Sa aklat po ng Hebrews chapter 6, verses 9 hanggang 14. So, tawagin. Atin pong basahin sa wikang Tagalog po. Sabay-sabay na po tayo ng pagbasa. At ating pong basahin ng ating pong naunawaan. So, kung niyo po nakita, tayo po ay magbasang lahat. Handa, basa. Ngunit, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa mga galing na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagaman kami ay nagsasalta ng ganito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa, pag-ibig ng iyong pinakita sa kanyang pangalan, sa iyong paglingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa kalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tugot sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Sapagkat ng mangako ang Diyos kay Abraham, palibhas ay hindi niya may panumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili, na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay paparamihin kita. Tayo muna po ay manalangin, tayo ay tumungo, pumikit, tayo manalangin. Ama naming Diyos na sa langit, magandang hapon po. Salamat Panginoon sa iyo pong biyaya sa amin. Sa pagkakataon pong ito na iyo pong binigay sa amin upang kami ay makapagpasalamat patuloy sa iyong pangalan. Salamat Panginoon sa event na ito, sa buhay po ng aming pastor na aming sineselebrate Panginoon. Salamat sa kanyang buhay na siya po ay naging gamit sa buhay ng bawat isa Panginoon. Palayan niyo po Panginoon ang pag-aaral ng iyong salita. Nawa Panginoon ay ito po ay maging pagpapala. Hindi po lang sa akin, kundi sa lahat po ng iyong tagapakinig ngayong hapon. Palayan niyo po ang pagkilos, Panginoon, ang Banal na Espiritu sa bawat isang makikinig. Pagpalayan niyo po ang iyong mga salita, nawa po yung makarating sa bawat isa, Panginoon. Patawad po sa mga pagkukulang pagkakasala na ipong nasupungan sa bawat isa amin. Patuloy mo kaming patawarin, linisin ang banal na dugo ng Panginoong Hesus. Palayan niyo po, Panginoong Diyos, ang programa ngayong hapon. At kayo po ang sumama sa amin, ikaw po ang maitaas, maluwalhati, Panginoon. Lahat po ito ay aming dalangin sa Ama, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So sige po, tayo po ay makakaupo na at nang tayo po ay natatapos na. So yun po, so salamat po muli sa Panginoon sa kanyang pong biyaya na makatayo sa inyong harapan at nawa po ay maging pagpapala po ito. So tayo po ngayon kasi ay nagpapasalamat nga po sa buhay po ng ating pastor. So kayo po ay nagpapasalamat ba na tayo ay mayroong pastor? So, salamat po at ako po, sa akin po personally, ang ating pastor ay ginamit sa aking buhay. Unang-una ay makakilala talagang tunay sa Panginoon at pangalawa ay makaharap po dito sa unahan. Kumbaga ay tinaray ng pastor na tumayo sa harapan at sa biyaya ng Panginoon po ay nakakapagsalita po sa inyong harapan. Kaya po, biyaya po, ibig sabihin po ay kumbaga ay nagkaroon po ng improvement ang buhay. At ako po ay nagkapasalamat na ang aking pong buhay hindi nasayang lang dahil ako'y nagamit ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat po sa buhay ng ating pastor na siya po yung aking naging guide at ang kanyang mga salita. Kaya po dito, ako maniniwala sa inyo, bawat isa dito,
Aminin naman natin at hindi, lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon dahil ng ating pastor. Ibig sabihin, wala tayo sa ating katayuan ngayon kung hindi ginamit ang pastor sa ating buhay. Dahil, makikita natin ang ating buhay kung ating talagang, kumbaga ay babalikan, ay nasaan kaya tayo kung wala ang Panginoon. At salamat mayroong lingkod ng Panginoon na ginamit sa atin para tayo makakilala. Kaya po, ito'y pasasalamat po namin at sa Panginoon na kilalanin natin ang ating pastor. Hindi naman masama, sabi, hindi naman ang utos sa atin ng Panginoon eh. Kilalanin natin yung nangunguna sa atin. Kung paano tayong kumikilala sa maraming mga tao, mas kilala natin yung nagpagal talaga sa atin sa spiritual na bagay. At dito po sa atin pong pag-aaralan, yan na rin po kinuha kong team. So nakalagay po kasi dyan ay Pastor Eloy at 55 Celebrating the Life Led by the Lord. So dito po sa aklat ng Hebrews, ano po ba yung ating makikita dito? Na kumbaga ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Na makikita din natin na ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating pastor. Kumbaga ay ano yung pagpapala ng Panginoon sa kanya at pwedeng maging pagpapala din sa atin habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. So yun po. So ito po kasing aklat ng Hebrews chapter 6, ito po ay sinulat ng writer. Patungkol po ito sa mga Kristiyanong na kumbaga ay nakakilala sa Panginoon pero umalis din. Kaya po, ang sabi po dyan ng verse 1 hanggang verse 8, tinalakay po dyan yung, kumbaga ay yung tinatawag nating, sabi po dyan ay yung mga katangian ng mga nakakilala sa Panginoon pero umalis. Pero ang sabi po ng verse 9 na ating binasa, ito po yung, kumbaga yung naging pahayag po dito nung nagsumulat. Ang sabi po dyan, ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa mga galing na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagat kami ay nagsalita ng ganito. So yun nga po, yung verse 1 to 8 po kasi may warning po dyan sa mga, kumbaga ay nakakilala, pero kumbaga parang nakakilala lang sa Panginoon, pero hindi tunay. Pero ang pangako dito niya, sabi po dyan, ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa mga galing na bagay tungkol sa inyo. So hindi naman po lahat talaga, kumbaga, meron nga po talagang mga hindi naman talaga lahat ligtas sa iglesia. Pero naniniwala din naman po itong writer na ito na hindi naman lahat ay hindi rin ligtas. So meron din talagang ligtas. Kaya ito po yung pangako ng Panginoon doon naman sa mga tunay na mga anak ng Panginoon. Ang sabi po dyan, ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa mga galing na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Verse 10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. So ito po, kadalasan to makikita natin ginagamit sa kumbaga ay fruit of work natin sa Panginoon. So paano natin ito i-apply ngayon sa atin pong kumbaga ay tema. So ngayon po, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ng ating pastor. At alam natin na ang pastor nga po natin ay ginamit sa atin. Kaya po, sabi po dyan, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang iyong pag-ibig na iyong pinakita sa kanyang pangalan. So, ang ating pastor ay, kumbaga ay, hindi naman, kumbaga sabihin natin, ang ating pastor talaga ay nagpagal para talaga sa atin. Kaya po tayo ay nagpapasalamat na ang Panginoon ay sabi po dyan, sapagkat ang Diyos ay hindi liko. Kaya po ang ating unang makikita dyan, Celebrating the Life of our pastor led by the Lord. Una natin makita, God remembers. So tatlong bagay lang po ito para ating makikita, God remembers. Kasi ang sabi po ng verse 10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan sa iyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. So una natin makikita talaga, dahil ang ating pastor, siya ay led by the Lord, siya ay naaalala ng Panginoon. At tayo din po, tayong lahat, hindi lang ating pastor, tayong lahat na naglilingkod sa Panginoon, tayo hindi kinakalimutan ng Panginoon. Ang sabi po ng talata, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang lahat ng iyong mga gawa. Ibig sabihin po, lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, hindi po yan nalilimutan ng Panginoon. Kaya po sa ating buhay Kristiyano, minsan dumating talaga tayo sa panghihina. Pero pag alam natin po yung talata ng sabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi liko.
Kasi tingnan po, kapag ang isang tao pinangakuan, di kayo masaya po. Kahit nga yung pangakong pangkanto lang, yung sabihin na natin napangakuan, pero nakaka-boost din naman nakaka-excite din naman. Ay how much more kapag ang Diyos po ang nangako sa atin. Ako po. Parang gusto niya ako patapusin. So, yun. So, nakalimot. So, yan, ang sabi po dyan, ang Diyos ay hindi nakakalimot po sa ating mga gawa. Kaya paanong ang Panginoon ay lagi tayong naalala, lalo sa buhay ng ating pastor, lalong tayo lahat, kanyang mga anak. Tama po ba? Tayo lang naman po talaga minsan ang nakakalimot sa Panginoon. Tayo mismo, aminin natin at hindi. Ang daming beses na pag tayo ay pinagpapala materially, minsan nakakalimutan na talaga natin ang Panginoon. Kumbaga nadadala na tayo ng mga pagpapala na minsan ang alam natin, kala natin tayo ang may gawa. Pero hindi naman talaga kundi ang Panginoon pa rin. Kaya nga ang sabi, likas po kasi sa tao talaga ang makakalimutin. Katulad ko ngayon, nakakalimutan. So, kumbaga, ang makikita lang po talaga natin dyan, na kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, naaalala lagi tayo ng Panginoon. Kaya wag sana dumating doon sa point na tayo ay, tayo pa mismo ang makakalimot sa Panginoon. Alalahanin po natin na, nung tayo ay nasa buhay pa na wala pa sa Panginoon, hindi naman tayo karapat-dapat, tama ba? Wala naman po ding deserving sa ating kinatatayuan ngayon. Kung ang ating buhay ay yung pagbabasihan ay yung ating performance sa Panginoon. Di ka po? Pero salamat po, hindi tayo kinalimutan ng Panginoon. Bagamat tayo hindi tapat sa Panginoon, ang Panginoon nananatiling tapat sa atin. Tayo lang naman po ang nakakalimot sa Panginoon. Kaya kung atin talagang bubulayin po sa ating mga buhay, naalala lagi tayo ng ating Panginoon. Kaya po salamat kung babalikan ang ating buhay ng ating pastor, makikita natin hindi talaga siya pinabayaan ng Panginoon. Hindi siya kinalimutan ng Panginoon. At tayo rin, tayong kayong mga anak. Kaya pang sabi po dyan, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong mga gawa. So kung paano pag ang tao ay nangako sa atin, tayo ay kumbaga ay nagkakaroon ng pag-asa. Kasi pinangakuan nga tayo, ay lalong higit ang Panginoon na hindi lumilimot sa kanyang mga pangako. Kaya po, kung atin lang babalikan, ano ba yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin? Sabi po ng Psalms, chapter 103, verse 1 hanggang 5, ang sabi po dyan ng Bible, purihin mo, Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Isipin, minsan tayong hirap na hirap tayong magpuri sa Panginoon. Parang hirap na hirap tayong maglingkod sa Panginoon. Bakit? Nakakalimutan natin yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Nakakala natin ay, yung parang normal lang. Pero sabi nga, huwag natin kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. So kulang lang po tayo sa pag-appreciate. Kulang lang po tayo sa pagbabalik tanaw ng ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sabi po dyan, purihin mo ang Panginoon at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga gawa. Ano po ba yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin? Una, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan. Biyaya po yan. Hindi lahat po pinatawad ng Panginoon. Tatandaan niyo po. Hindi lahat pinatawad ng Panginoon. Kaya salamat po kung isa kayo sa nagkiklaim lahat nagsasabing tayo pinatawad talaga ng Panginoon. Di ka po, biyaya po yan. Yan po, minsan nagiging normal na lang sa atin po yung buhay. Pero tayong lahat, hindi lahat pinatawad ng Panginoon. Hindi lahat po may access sa Panginoon. Hindi lahat pinapakinggan ng Panginoon. Pero salamat, nakakapakinig siya ngayon dahil ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, isa sa tayo sa pinatawad ng Panginoon. Biyaya na po yun sa atin na tayo pinatawad. Ang sabi po dyan pa, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Kahit sakit sa utak, kayang pagalingin ng Panginoon. Pero ang ating pong pinapuwet lang po dito, alalahanin lang po natin. Minsan nakakalimot lang po tayo. Pero tayo, hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. Paano pag dumating sa point na tayo nakakalimutan ng Panginoon? Saan kaya tayo pupulutin? Nasaan kaya tayo ngayon? Kaya magbalik tanaw lang po tayo. Sabihin, sa paglilingkod sa Panginoon, alalahanin mong hindi nakakalimot ang Diyos. Tayo lang naman
minsan ay na-discourage. Bagamat dumadating man talaga sa buhay po natin yan, ako po naniniwala na hindi naman lagi ditong lahat ay gusto lagi maglingkod sa Panginoon. Kundi nga sabihin umaten ay hindi pa naaten. Kumbaga ang biyaya lang sa atin na lang natin yan kumbaga ay na-take for granted natin yung mga pagpapala ng Panginoon. Kaya sana magbalik tanaw lang po tayo diyan. Nasay po diyan ng talata na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak. Yun po, ayun. Sa lahat, marami tayong mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay kumbaga ay sabi nga ay tawag dito, ngaling-ngaling kuhanin ng Panginoon. Pero salamat tayo iniingatan ng Panginoon. So, hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. Tatandaan niyo po. Ano po? Sabi po dyan pa, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay ng mga kawaan. At ito po yung pinakamasaya sa lahat, na siyang bumubusog ng iyong bibig ng mabuting bagay. So, tayo po hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Tayo ay hindi katulad ng mga nababalita talaga natin na halos wala na makain, pero tayo kain ng kain. Kaya biyaya po ng Panginoon yan. Ibig sabihin, hindi talaga tayo nakalimutan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pinapoint lang po natin dito ay hindi sayang ang paglilingkod sa Panginoon. Kasi maraming na-discourage ayaw maglingkod sa Panginoon. Kasi anong mapapala ko ba? May mapapala ba talaga ako pag naglingkod ako sa Panginoon? Pero ang sabi ng Panginoon dun sa ating binasa, na ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong mga gawa. Tayo nga po, diga, pag tayo ay sa work field, sa trabaho, tayo gusto nating tayo nagtatrabaho. Bakit? Alam nating tayo merong sweldo. Pero alam niyo po, ang nakakatuwa dyan sa Panginoon, hindi naman tayo dapat bigyan Hindi man tayo deserving. Pero bakit binibigyan pa rin tayo ng Panginoon? Isabihin, hindi siya liko. Kasi yung iba nga kahit idaan na sa kumbaga may bonus. Kasi may hidden agenda. Pero ang Panginoon, pag siya po ang nagpala sa atin, dalisay po yan. Kaya po, biyaya po na tayo ay nasunsupungan pang nakakapaglingkod sa Panginoon. I-treasure po natin yan. Ang Diyos ay hindi liko na lumilimot ng iyong gawa. Kita ng Panginoon lahat po ng ating paghihirap. Kung paano ang ating pastor sa kabila ng ilang taon, 25. Pero kung kita natin, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Tayo kulang lang tayo sa pananampalataya kulang tayo sa tiwala. Kaya po yung gustong i-point po sa atin ngayon ng pag-aaral pong ito, na tayo ay magpatuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Ay ang Panginoon nga nakita natin sa buhay ng ating pastor, edi makikita din natin yan kung talagang ang kailangan lang natin subukin ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, hindi siya liko, na ikaw ay paglilingkurin niya, pero hindi ka niya, kung pababayaan. So, hindi po yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Ang Diyos ay hindi liko. Tatandaan po natin, ang Panginoon, God remembers. Kaya yun po ang sabi ng talata, na sabi, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ng iyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan. At sa inyong paglingkod sa mga bata at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Kaya po biyaya po hanggang ngayon ay nagsisipaglingkod kayo. Ibig sabihin, biyaya ng Diyos yun na tayo hanggang ngayon ay nakikita pang naglilingkod sa Kanya. Nakukuha po ba? So yun po, so God remembers. Naalala tayo lagi ng Panginoon. Kaya sana po ay makita po natin talaga yan sa ating mga buhay. Na hindi sayang ating buhay kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kumbaga, ang sarap isipin na tayo ay katulad din ng ating pastor na ginamit din ang ating sarili sa buhay ng iba. Na kaya kung bakit magpapasalamat ang taong yun sa Panginoon na siya'y nakakila dahil ikaw ang ginamit. Dahil naglingkod ka sa Panginoon. At hindi liko ang Panginoon para pabayaan ka. Para kalimutan ka sa iyong ginawa sa Kanya. Kaya yun po ang gustong ipakita ng Panginoon. Pangalawa pong bagay ay sabi po ng verse 13 to 14. Sabi po dyan, basahin ko lang po na ulit yung verse 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan at sa inyong paglingkod sa mga banal. At hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasan namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Verse 12, na huwag kayong mga tamad, kundi mga
tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhas ay hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay paparamihin. Una po nating nakita dyan, God remembers. Pangalawa, God rewards. So, bagamat napupoint na po natin kanina, ang gusto ko lang pong ipunto, ang Panginoon po ay nagpapala sa naglilingkod sa Kanya. Tama po ba? So, sabi nga dyan, ang Diyos ay hindi liko. So, ang Panginoon, alam niyang tayo ay niligtas niya, di ba? Ang purpose natin kung bakit tayo niligtas ng Panginoon ay para maglingkod sa Kanya. Tama po ba? So, yun yung ating talagang dahilan, yung kumbaga for His glory, para maglingkod sa Kanya. Pero nakakatuwa sa Panginoon, tayo ipinaglingkod ng Panginoon, pero ang Panginoon pa rin na mag-reward sa atin. Tama po ba? Kasi yung ikaw ay maging kabahagi ng kanyang ng kanyang kaharian, na ikaw ay tawagin ng kanyang anak, ay napakalaking pagpapala na po nun, mga kapatid. Dahil yung ikaw ay damputin ng Panginoon, na wala ka namang value at bigyan ka ng value. Tapos ikaw pa ang re-rewardan dahil sa iyong ginawa sa Panginoon, edi kinakatawa pong bagay. Kaya po, ang hamon po sa atin na ang paglingkod sa Panginoon, una, hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. At ang nakakatuwa pa doon, nagpapala po ang Panginoon. At ang nakakatuwa po dito, malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Malapit na, nakakita na nga po natin ng mga senyalis eh. Kumbaga ay, tignan niyo po, kaya ang isang empleyado excited na kapag katapusan na. Bakit? Sasahod na, ay walang pang sustento. Kumbaga, tignan mo mga Kristyano, bakit parang hindi excited? Ay malapit na ang katapusan. Ibig sabihin, wala pa yatang ginagawa, wala pa tinatrabaho. Parang sa kumpanya nga, sabi nga, pag-alagalan sa company, pero sasahod na ulit. Abay, sa Panginoon po, hindi po ganon. So, ang Panginoon, ang re-rewardan ng Panginoon, yung may ginawa po talaga sa Kanya. So, sabihin po, ay dapat talaga nagsisikap talaga tayo maglingkod sa Panginoon. At kita ng po ng Panginoon yan At sa atin pa lang, hindi bago pa tayo dumating doon mismo sa hukuman ng Panginoon, nakikita na natin yung mga pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Tama po ba? Ang sabi po ng Ephesians chapter 1, verse 3, purihin nawa ang Diyos Ama at Ama ng ating Panginoon na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. So yung pong mga pagpapalang ukol sa Espiritu ay ating pong nararanasan na. Nung tayo ay nakita ng Panginoon dyan, nasabi po dyan, una, pinili tayo ng Panginoon, itinilaga, hanggang sa tayo ay i-glorify ng Panginoon. Ibig sabihin po, ay napakalaking reward, napakadaming reward ng Panginoon sa atin. At sabi, ang sino mang nasumpungang maglingkod sa Kanya ay Kanya pong pagpapalain. Kaya po, nakakatuwa pong bagay na makita po ang bawat isang sa atin na tayo naglilingkod sa Panginoon. Tatandaan po natin, malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Baka dumating pa tayo sa point na tayo ay saka tayo mag-isip na maglingkod sa Panginoon kung kailan nag-rewarding na. Kung kailan sahod na saka magtatrabaho. Ay sala po isabihin dapat maging mindset natin 'yan. Bukod sa hindi naman tayo nakakalimutan ng Panginoon, nagpapala ang Panginoon. At sana nga po ay kumbaga ay maging burden natin 'yan. Na tayo, habang tayo ay pinapayagan pa ng Panginoon, maglingkod na po tayo sa Panginoon. At nakikita naman natin, hindi naman nagpapabaya ang Panginoon sa mga naglilingkod sa Kanya. Sa buhay ng ating pastor, sa buhay ng ating mga kapatid, napakadami pong patotoo na ating pong makikita. Pero salamat, ang Panginoon ay nagpapala. Ang sabi nga po dyan, ay, kumbaga ay, yun nga walang ginagawa. Minsan tawag dito, nakakatikim din man ng pagpapala, ay much more rin talagang tunay nakikita na paano na naglilingkod sa Kanya. Kaya pag ang tao po, pinangakuan, tuwan-tuwa, hindi how much more tayo pinangakuan ng Panginoon na tayo may reward sa Kanya pagdating isang araw sa langit. Hindi po ba kayo excited doon sa reward ng Panginoon? Ang kailangan lang po natin ay maglingkod lang talaga sa Panginoon. Ano pong sabi ng Colossians chapter 3, verse 23 to 24? Sabi po dyan, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao.
Bakit? Sabi, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Heso Kristo. So mga kapatid, hindi po sayang ang ating pong ginagawa sa Panginoon. Huwag niyo pong panghinayangan na tayo ay naglilingkod sa Panginoon na minsan kala natin wala na tayong nagagawa sa atin para sa ating sarili. Puro na lang Panginoon. Huwag kayong madaya po niyan. Ang tunay na may value na ating ginagawa yung ating ginagawa sa Panginoon. Dahil lahat ng ating pinagpapaguran para sa lupang ito'y lilipas. Tatandaan niyo po. Pero lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, maliit man niya sa tingin ng tao, maliit man niya sa tingin ng marami, pero pag Panginoon ang tumimbang at ginagawa nating tunay para sa Kanya, yan po talaga yung may tunay na value. Yan po yung maglalas hanggang sa walang hanggan. Kaya po, minsan nadadaya na lang tayo ng mga, kumbaga pagpapalang Pero ang di natin naisip ito ba talaga yung pagpapalang tunay na magpapasaya sa akin? Kaya po, magpasalamat po tayo na tayo po ay nakapaglingkod sa Panginoon. At hindi po sayang yan, mga kapatid. Sabi po ng 1 Corinthians 15:58, sabi po ng 1 Corinthians 15:58 nga po. Sabi po dyan, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. So, sana po maging buhay po talaga natin yan. Na tayo ay sumasagana sa gawa ng Panginoon. Bakit? Dahil yamang inyong nalalaman na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya po lahat ng ating ginagawa, hindi po yan walang kabuhan sa Panginoon. Mukha lang sa ating, minsan tayo nakikita lang natin na parang walang nangyari. Pero in the end, ma-appreciate talaga natin yan. May pagkakataon na dadating sa ating mga buhay na salamat, naglilingkod ako sa Panginoon. Dahil kung hindi ako naglingkod sa Panginoon, hindi ko mararanasan itong mga bagay na ito. Kaya po, maglingkod lang tayo sa Panginoon. Kumbaga, yun nga, kung makita natin sa buhay nating pastor, naglingkod siya pero hindi siya pinabayaan. Nakikita niya yung reward. Nakikita niya yung pagpapala ng Panginoon. Ay di dapat tayo din mga tao. Tayo po yung mga anak din ng Panginoon, hindi lang ang ating pastor. Tayong lahat ay kinaawaan ng Panginoon. Tayong lahat ay maglingkod sa Panginoon. Sabi po dyan, yamang inyong nalalaman na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Kaya po salamat sa Panginoon, siya nagpapala. Tatandaan niyo po, yung mga pagpapalang yan ay higit sa lahat yung kaligtasan. Dahil yung malaman mong ikaw ay palangit, ay napakaling bagay na po nun. Isipin mo na ikaw ay kabahagi ng paghahari ng Panginoon. Na isang araw ikaw ay kasama mong maghahari ng Panginoon. Diga po. Kaya po, kaya nakakalungkot din sa mga talaga yung parang nakikita natin ngayon na parang walang desire talaga maglingkod sa Panginoon. Isang araw aanihin din nila yon. Na magsisisi sila, bakit nga hindi ako naglingkod sa Panginoon? Parang makikita natin pag ina-awardan na yung mga kasama natin, tayo nakatingala lang, natingin, nangihinayang sa ating buhay. Kaya habang may pagkakataon po tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon hindi ligo, hindi siya nakakalimot. Pangalawa, siya po yung nagpapala talaga. Sa lahat ng naglilingkod sa kanyang tunay. So, pwede naman na kasi naglilingkod din po tayo at parang ginagamit nating way. Pero sana, totoo na talaga nating gawin yan. Kasi kung maglilingkod lang din naman tayo at pakunwari lang din naman po, ay susunugin lang din naman ng Panginoon. Kaya po, sana, ang maging pagpapala po sa atin to, na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Na ang Diyos ay hindi liko para limutin yung ating ginagawa sa Kanya at hindi yan po walang kabuluhan. Nagre-reward po ang Panginoon. Nakakarating po? Amen? Saan po sa kumbaga ay, ito po ay ito'y makita natin na hindi lang natin napakinggan. Kasi kumbaga ay maging totoo talaga sa ating buhay. Na hindi lang to dumadaan sa atin na isang araw ay, bakit yung ating kapatid na yun ay nawala na sa Panginoon? Wala, nakakapakinig naman ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, binabaliwala yung kanyang napapakinggan. Kaya habang ito'y nakakarating po sa inyo, kumbaga ay natatamaan pa tayo, tinatama pa tayo ng Panginoon, magpasalamat po tayo. Ibig sabihin, kinakausap pa tayo ng Panginoon. Pero pag pinagsarahan na po natin ang Panginoon sa ating mga puso, isang araw magsisisi tayo, makikita natin ating sariling malayo na sa Panginoon. Kaya po, sabi po dyan, magsitatag po, huwag makilos, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. At inyo pong tatandaan,
hindi po, hindi, ang tawag yun, hindi, ang idea ay, hindi mali na mas marami kang ginagawa para sa Panginoon kaysa sa iyong sarili. Sabi nga yan, ang tunay na balanse, laging lamang ang sa Panginoon. Huwag mong iisipin na, ay, parang wala na akong nagagawa sa aking sarili. Puro na lang Panginoon. Tama po ba? Nakarating po? Huwag niyo pong isipin na, na parang wala na akong nagagawa para sa iba. Ang gawa ko na yung Panginoon. Yun po talaga yung goal natin, mga kapatid. Yun lang po ang goal natin. Yun po talaga ang purpose natin. Na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Kaya nga po tayo iniligtas eh. Tama po? Hindi para kung ano man, kundi para maglingkod sa Panginoon. At salamat dahil iniligtas tayo, mayroon pa tayong reward. Hindi nakakatuwa pong bagay sa Panginoon. Kaya po maglingkod po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo pababayaan. Sino po ba dito yung nung simula nung naligtas talaga talagang pinabayaan ng Panginoon at sabing kinalimutan na ng Panginoon. Marami ditong kinalimutan na, pero hindi ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, tuloy lang po tayo. Yun lang po yung gusto nating i-impart sa atin, na magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Na tayo ay sa kabila ng may kanya-kanya tayong struggle, ang dami nating mga discouragement sa buhay, na parang gusto nating umayaw, pero tandaan natin, yun naman ay mga pain lang din yan sa atin. Kung talagang tayo ay sa Panginoon talaga. Ibig sabihin, makikita din sa ating mga paghihirap kung talagang tayo ay matatag, kung talaga tayo makikitang talagang sa Panginoon. At ang matibay nating pundasyon din ay ang Panginoon. Kaya po huwag tayong lalayo sa Panginoon. Baka magsisi tayo isang araw na, na isang araw ay mas pinili pa nating lumayo sa Panginoon. Kaya habang tayo kinakausap po ng salita ng Panginoon ngayong hapon, sana po ito ay makarating po sa inyong lahat. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Kaya po dyan, sabi po dyan, yamang inyong nalalaman na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Tatandaan po natin, hindi wala po itong ating ginagawang ito. Kaya po yung ating pong kung mga sakripisyong ginagawa ninyo, para lang po sa mga ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po yan wala lang kung talagang ginagawa po natin yan sa Panginoon. At kita po yan ng Panginoon. Kaya po, sana po, una, God remembers. Pangalawa, God rewards. At pangatlo, sabi po ng verse 16, balik po tayo sa Hebrews chapter 6. Verse 16 hanggang 18, ang sabi po dyan, sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas at sa bawat pagtatalo nila ang sumpa sa pagpapato ang siyang katupasan. 17, sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos, na ipakitang lalong sagana sa mga tagawagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamamagitan ang sumpa upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang sumapit sa pag-asang inilagay sa ating unahan. Una ating pong makikita dyan, God remembers, God rewards, and finally, number 3, God reassures. So pag sinabi mong reassures, tayo po ay lalong binigyan ng Panginoon ng confidence. Kaya po yung paglilingkod sa Panginoon, ang sabi po dyan, sapagkat sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya. So doon pa lang po makikita natin talaga na nung ang Panginoon, nung nangako sa atin, hindi nagbago ang kanyang pasya na siya. Nung kanyang sinabing tayo sa kanyang sasamahan, tayo kanyang sasamahan sa paglilingkod. Kaya po hindi tayo dapat matakot na sumunod sa Panginoon. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa na parang walang nangyayari sa ating ginagawa. Dahil kasama natin ang Panginoon, tatandaan niyo po. Ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ibig sabihin, lahat magagawa natin dahil kasama natin ang Panginoon. So kaya po napakagandang assurance sa atin yan na tayo maglingkod sa Panginoon dahil hindi naman tayo po nag-iisa. Hindi naman tayo, pinaglilingkod tayo ng Panginoon, pero ang Panginoon pa rin naman ang umaalala sa atin. Di kinakatawang bagay po yun. Na tayo mayroong kapanatagan, may pag-asa na mayroon tayong kasama sa laban. Kaya nga po ang sabi ng Joshua 1 verse 9, ang sabi po ng Joshua 1 verse 9,
Hindi baga kita inutusan? Ikaw ay magpalakas at magpakatapang na buti. Huwag kang matakot ni manglupaypay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. So atin po makikita dyan mga kapatid na sa ating po paglilingkod sa Panginoon, tayo po yung may kasama. Hindi po tayo nag-iisa. Kaya po huwag tayong matakot sumunod sa Panginoon. Dahil kasama natin ang Panginoon. May assurance tayo. At ang Diyos mismo ang nangako niyan. At ang Panginoon, sabi po nga, ang Panginoon ay hindi nagbubulaan sa kanyang mga sinasabi. So tayo nga minsan, tayo ay natutuwa na sa, gaya na naul ko kanina, pag tayo pinangakuan ng tao, tayo ay minsan panatag na eh. Pero ang pangako ng tao, nabibigo. Napapako. Pero sabi po ng Panginoon, ang Diyos hindi pwedeng magbulaan. Na kapag sinabi niyang kasama kita hanggang dulo, kasama kita hanggang dulo. Hindi kita pababayaan. Kaya po sa mga gusto maglingkod talaga sa Panginoon, magpatuloy lang po tayong lahat. Dahil ang Panginoon po ay kasama natin sa paglilingkod. Kaya po ngayong hapon po, ay iyon po yung hamon sa atin na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Celebrate, sabi nga kumbaga iligsan po natin ang ating pastor, nakita natin siya ginamit ng Panginoon, tayo din gagamitin ng Panginoon kung tayo magpapatuloy sa Kanya. Dahil kung ang Panginoon, ang ating pastor ay hindi na nagpatuloy sa paglilingkod, ay nasaan kaya tayo? Nasaan anong nangyari sa iglesia ng ito? Pero salamat, nagpatuloy ang pastor natin sa paglilingkod. At nakikita niya yung bunga ngayon ng kanyang pagpapagal, na siya'y pinagpahal ng Panginoon. At tayo din pong mga anak niya. Tayo po ay kasama niyang pinangakuan din na ang sino mang naglilingkod ay pagkawalain ng Panginoon. Kasama natin po ang Panginoon. So may assurance po tayo. Pinagtibay po yan ng salita ng Panginoon. Ang sabi po doon, basahin ko po ulit. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na ipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako, ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya. So ang Panginoon po ay kapag siyang nagdesisyon, hindi niya babago yan. Kaya po, napakagandang po yun. Assurance po sa atin na kasama natin ang Panginoon. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng matibay na kasiglahan. So di po kapag alam natin may kasama tayo sa paglilingkod, ay talagang magiging matibay po talaga tayo. Kaya po yun po yung hamon po sa ating ngayong hapon na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Dahil una, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang Diyos ay lagi tayo naaalala. Bagamat tayo lang ang nakakalimot sa Panginoon. Nakakatuwa pa doon, ang Diyos ay nagre-reward. Nagpapala ang Panginoon sa sino mang naglilingkod sa Kanya. Pangatlong bagay po, ang Diyos din po ang nagbibigay sa atin ng confidence. Nagre-reassure sa atin na tayo ay maglingkod sa Panginoon sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi po ng Hebrews 13 verse 7, ating pong sabi po dyan, 13 verse 5, yung pong sabi sa dulo part, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pabayaan. So yun po yung napakagandang assurance po sa atin ng Panginoon. Na tayo habang naglilingkod sa Kanya, hindi po tayo pagkukulangin. Hindi tayo pababayaan. So magtiwala lang po tayo sa Panginoon at sana po ngayong hapon napagpala po tayo ng Kanyang mga salita. Nakarating po ba sa inyong lahat? So ang hamon po, maglingkod tayo sa Panginoon mga kapatid. Habang may pagkakataon po tayo, malapit na pong dumating ang Panginoon, baka at ating tatandaan, yung excited sa rewarding ay yung may ginawa talaga sa Panginoon. Kaya ngayon, kung hindi po tayo excited, baka wala po tayong ginagawa sa Panginoon. Kaya po ang hamon sa atin, maglingkod na tayo sa Panginoon. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. At marami po tayong patotoo dyan. Isa nating pastor, isa na marami sa ating mga kapatid, na hindi sila pinabayaan ng Panginoon nung sila ay naglingkod sa Panginoon. Kahit tayong lahat. Ibig sabihin, bakit tayo nandito ngayon? Bakit tayo nandito? Bakit tayo nakapagsabihin? Ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Simula nang tayo pinigtas ng Panginoon, sinamahan niya tayo sa lahat ng kanyang pinaranasan natin. Kaya po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabihin, kaya natin nalampasan yan dahil din ng Panginoon. Sabihin, sinamahan ka ng Panginoon. Hindi ka pinabayaan. Kaya po, yung pong ating maikling pag-aaral po ngayong hapon, na sana po yung nakatulong sa atin. Na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi baliwala. Hindi walang kabuluhan dahil alam ng Panginoon ang ating ginagawa. Kita yan ng Panginoon, kaya po tayo ay maglingkod lamang sa Panginoon. So yun po ang ating pong pag-aaral ngayong hapon. Nawa po ay nakatulong po ito sa lahat. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na dakila